Ang kwento nating ito ay tungkol sa muling pagsilang ng isang makapangyarihang cultivator na si Lin Haotian kung saan ang Nine Heavens Crystal ang dahilan kung bakit muli siyang nabuhay at nagbalik sa mundo. At dahil sa muli siyang nabuhay ay nabigyan rin siya ng muling pagkakakilanlan siya na ngayon si Lin Kay ang anak ng isang declined family. Kung saan rin ang isa sa mga kaibigan ng kanyang ama ay kinuha siya at ninais na ipakasal sa anak nitong babae dahilan upang magalit ang asawa nito at anak dahil sa ginawa nitong desisyon. Kaya naman rin nagpasya ang ating bida na umalis at muling ibalik ang kanyang cultivation. Bagaman siya ay mas mahina kaysa noon ay lubhang malakas pa rin siya para sa paningin ng mga ordinaryong tao dahilan upang tawagin siya ng mga ito na Mr. Immortal. Sa palagay niyo ano kaya ngayon ang magiging buhay ng ating bida? Matutuklasan kaya niya ang misteryo ng Nine Heavens Crystal? Kaya naman halina at ating subaybayan ang ating panibagong kwento. Nagsisimula ang ating kwento kung saan makikita ang ating bida kasama ng mga ilang kalalakihan na makikita ring merong isang divine dragon na kanilang kahalubilo sabay sabi ng isang lalaki na ang ating bida ay Nalasan ng tinatawag na heart-ending poison sabi pa nito na kung matino talagang kausap ang ating bida ay dapat ibigay niya sa mga ito ang Nine Heavens Crystal. At makikita ngang hawak-hawak ito ng ating bida kaya naman sinabi niya agad na kung gusto ng mga ito na ito'y kunin ay bakit di subukan ng mga itong lumapit sa kanya. At makikita nga na tila ba hindi nagustuhan ng mga lalaki ang kanyang mga tinuran dahilan rin upang mapangiwit ang mukha ng mga ito. Maya-maya nga ay bigla na lamang sumabog ng malakas. Kaya naman tila ba nakaramdam ang ating bida ng pagkirot sa kanyang ulo. At kung saan ay di na niya namalayan na siya ay nasa loob na pala ng bahay. Napagtanto niya nga rin na siya ay nananatili paring buhay at muling nakabalik kaya naman maging ang Nine Heavens Crystal ay masasabing ang totoo. Sabi pa niya na kanyang naiwala ang lahat ng kanyang cultivation base kaya naman ngayon ay kailangan niyang magsimula buhat sa umpisa. At makikita nga na parabang pinapalakas ng ating bida ang kanyang loob at persigido niyang sinasabi na okay lamang kung gayunman sapagkat magagawa niyang marating ang peak of every realm sa buhay niyang ito kung saan rin ay babalikan niya ang mga nagkasala sa kanya sa nakaraan niyang buhay. Dagdag niya pang sabi na magagawa niyang mangibabaw dito sa mundo. Sabi pa niya na talagang nagawa niyang makabalik kung saan nga ay naririto siya ngayon sa Guos Mansion. At habang naglalakad papalabas ang ating bida ay sinasabi niya na dahil sa na-decline ang kanyang pamilya ay kinailangan niyang pumunta sa Guo family upang siya ay merong masilungan at ayon rin sa kanya na si Mr. Guo ay nangako na ang anak nito ay ipapakasal sa kanya kaya naman hiniling rin sa kanya ng kanyang ina na magtungo rito upang mag-propose sa dalaga. Patuloy nga lang sa paglalakad ang ating bida hanggang sa siya ay makarinig ng mga pag-uusap mula kay Mr. Guo at sa asawa nito at ayon nga kay Mrs. Guo ay gaano pa ba katagal mananatili ang ating bida sa kanilang mansion sagot naman agad ni Mr. Guo na papaanong hindi nito tutulungan ang ating bida gayong anak siya ng dati nitong kaibigan. At muling sinabi ni Mrs. Guo na ipagpatuloy lamang ni Mr. Guo ang pagkupkup sa ating bida kung iyon ba talaga ang kagustuhan nito ngunit sabi pa ni Mrs. Guo na bakit ipinangako ni Mr. Guo na ipakakasal nito ang kanilang anak na sining sa ating bidang si Lin Kay Marahan namang sumagot si Mr. Guo na maging si Mrs. Guo ay sumang-ayon sa naganap na engagement kaya kung babawiin nito ang kanyang naging pagpayag ay tiyak na sila ay magiging katawa-tawa lamang sa harap ng maraming tao. Dagdag pang sabi ni Mrs. Guo na ang mga bagay ay sadya na ngayong kakaiba sabay tanong rin ito kung handa bang isakripisyo ni Mr. Guo ang kaligayahan ng kanilang anak para lang sa isang pangako kaagad nga ring sabi ni Mr. Guo na si Mrs. Guo ay masyadong pesimista gayong sa tingin niya na ang ating bida ay isang promising young man na paniguradong kayang makamit ang karangalan sa future kung kanyang pagsusumikapan. Bumalik ang eksena sa ating bida kung saan iniisip niya na sa kanyang nakaraang buhay ay nag-cultivate siya sa loob ng daang taon upang maging sapat na makapangyarihan para mabuhay ng malaya sa mundo sapagkat ang isang taong may kakayahan ay hindi dapat umasa sa iba para lang mabuhay. Sabay nagpatuloy siyang muli sa paglalakad. Hanggang sa bigla na lamang siyang nakita ng isang utusan sa mansion at tinanong siya nito kung hindi pa rin ba siya bumabalik sa loob sabi rin ng utusan na nakapagsalok na siya ng tubig kaya maaari nang maligo ang ating bida ngunit nagpasalamat lamang ang ating bida sabay sabi niya na hindi na yun kailangan pa.
At maya-maya pa nga ay bigla na lamang may nakisingit na lalaki sa usapan nila at sabi nito sa babae na hindi deserve ng ating bida na respetuhin sapagkat isa lamang siyang lalaki na nagmula sa nagdarahop na pamilya. Sabi pa ng lalaking si Mr. Leo na ang ating bida ay sadyang makapal ang mukha para mag-propose sa kanilang ladyning at makikita nga rin na para bang di nagustuhan ng babaeng utusan ang mga pinagsasabi ni Mr. Leo. At kaagad nga ring sinabihan ng ating bida si Mr. Leo na wag na ulit nitong tangkain pa na sabihin ang mga ganong bagay. Ngunit hindi lamang nakinig si Mr. Leo at patuloy pa rin ito sa pang-iinsulto sa ating bida ayon rito na ang kanyang master na si Mr. Guo ay sadyang mabait para kupkupon ng ating bida. Sabi pa nito na kung talaga bang iniisip ng ating bida na siya ay magiging isang miyembro ng marangal na Guo family, dagdag pa nitong sabi na hindi iyon deserve ng ating bida kaya bakit di na lamang din siya umalis. At dahil nga sa mga pang-iinsultong sinasabi ni Mr. Leo ay nagalit ang ating bida kaya di na niya napigilan ang kanyang sarili na suntukin ang pangahas na si Mr. Leo dahilan rin upang magtalsikan ang laway at ngipin nito sabay na patumba rin ito sa isang tabi at nagkanda uubo na rin ito at makikitang nanggagalaiti na rin sa galit. At habang nakatapak naman ang isang paa ng ating bida sa nakahandusay na si Mr. Leo ay mariin niyang sinabi na kailan pa nagsimulang pwedeng sabihin ng isang hamak lamang na servant kung dapat na ba siyang umalis o hindi pa. At maya-maya nga ay biglang dumating na si Mrs. Guo at agad siyang pinatigil nito. At kaagad nga ring nakiusap si Mr. Leo na kung pwede ba siyang bigyan ng hostisya dahil sa ginawa sa kanya ng ating bida. Sabi rin nito na ang ating bida ay isang mangmang dahil ayon sa kanya ay nagbibigay lamang siya ng payo ngunit bigla na lamang siyang sinuntok sa mukha ng ating bida. At mukhang ang di nagustuhan ni Mrs. Guo ang kanyang nabalitaan mula kay Mr. Leo. At tinanong nga rin agad ni Mrs. Guo ang ating bida kung ano ba ang ginawa na nakakasakit ni Mr. Leo sa kanya para ito ay kanya na lamang suntukin ng bigla. At agad namang sinabi ng ating bida na si Mr. Leo ay napakamarahas kaya naman sinuntok niya ito upang maturuan niya ng leksyon. Muling nagsalita si Mrs. Guo at ayon rito ay alam niyang itinuturing ng ating bida ang kanyang sarili na isang master dito sa kanilang pamilya ngunit tila ba ang lakas ng loob ng ating bida upang bigyan ng aral ang kanilang servant. At sumulpat na nga rin si Mr. Guo sabay tanong nito kung ano ba ang mga nangyayari. Kaagad ngang nagulat si Mrs. Guo na tingnan ni Mr. Guo kung ano ang mga pinaggagawa ng ating bida. Sabi pa nito na kung walang kahit na anumang gagawin tungkol sa nangyari si Mr. Guo ay paniguradong balang araw ay magiging pagmamay-ari ng ating bida ang kanilang mansion. Ngunit napatawa lamang si Mr. Guo sa mga sinabi ng kanyang asawa. Sabi pa niya na hindi niya iniisip na seryoso ang lahat kaya sa kanyang tingin ay nagkaroon lamang ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng bawat isa. Sabi naman agad ni Mrs. Guo na hindi lamang iyon basta isang misunderstanding at kung ipipilit pera ni Mr. Guo na ipagtanggol ang ating bida ay aalis na lamang siya. At patuloy nga ang pagtawag ni Mr. Guo sa kanyang asawa habang ito ay patuloy na naglalakad papalayo. Maya-maya nga ay kinausap ni Mr. Guo ang ating bida at sinabing namali lang ng pag-intindi ang kanyang asawa kaya kung pwede ay wag itong masyadong damdamin ng ating bida. Sagot naman ng ating bida na wag na lang mag-alala pa si Mr. Guo sapagkat hindi niya kalilimutan ang lahat ng mga nagawa nito para sa kanya. Sabi naman ni Mr. Guo na mabuti naman pala kung ganun sabay tanong nito kung ano ang ginagawa ng ating bida sa labas sa kalagitnaan ng gabi. Sagot ng ating bida na naririto siya upang magpahayag ng kanyang pamamaalam at kaagad rin namang tanong ni Mr. Guo kung bakit aalis ang ating bida. Muling sagot ng ating bida na siya ay nanatili na ng maraming araw rito sa mansion kaya humihingi siya ng pasensya para sa mga idinulot niyang trouble sa family Guo. Dagdag niya pang sabi na mabuti pang umalis na siya agad ngayon din mismo. Napabuntong hininga na nga lamang si Mr. Guo sabay sabi nito na alam niyang sumama ang loob ng ating bida dahil sa ginawa ng kanyang asawa kaya naman inihihingi niya ito ng tawad. Dagdag pa nitong sabi na kung maaari ay isaalang-alang itong mabuti ng ating bida at huwag magpasya ng basta-basta. Sagot agad ng ating bida na hindi yun dahil kay Mrs. Guo kundi nagpasya na lang talaga siya na umalis na. Ayon naman kay Mr. Guo ay alam niyang masyado nang nakararamdam ng pagka-depress ang ating bida dahil sa nangyaring pagbagsak ng kanyang pamilya kaya naman sasabihin niya sa kanyang anak na sining na samahan ng ating bida upang makapag-outing sa susunod na araw. Dagdag pang sabi ni Mr. Guo na maaari ring magtrabaho ang ating bida bilang kanyang assistant upang madagdagan ang kanyang mga karanasan at sabi pa nito na alam niyang merong maaabot ang ating bida balang araw.
Ngunit desisyon pa rin ng ating bida na umalis na agad dahil sa ilang araw na siyang nanunuluyan sa Family Guo kaya naman nagpasalamat na rin siya para sa mga magagandang pakikasama sa kanya ni Mr. Guo at tila nga nabigla si Mr. Guo sa mga sinabi ng ating bida kaya agad din itong tanong kung papaano na ang kasalang magaganap sa pagitan ni Ning at ng ating bida. At habang may iniaabot nga ang ating bida na isang sobra ayon sa kanya na tungkol sa kasal ang gusto niyang pag-usapan nila at ang sobrang kanyang hawak ay naglalaman ng marriage contract na iniwan ng kanyang ama sabi pa niya na kung maaari ay ipakancel na ni Mr. Guo ang kanilang kasal ng anak nitong si Ning. At lalo ngang nagtaka at nagulat si Mr. Guo kaya naman napatanong agad ito kung bakit gustong ipakancel ng ating bida ang kasal. At habang nakayuko nga ang ating bida ay may paggalang niyang sinabi na bilang siya ang eldest son ay obligasyon niya na muling pasiglahin ang kanilang pamilya sabi pa ng ating bida na hindi pa ito ang tamang oras para sa kanya upang magpakasal kaya naman humihingi siya ng paumanhin. Para naman kay Mr. Guo ay mabuti naman at mapag-adika ang ating bida kaya wala itong dahilan upang siya ay pigilan kaya naman maaari na muna nilang ipagpaliban ang kasalan pero di nila kailangan pa na ay cancel ito ngayon. At nagpasalamat nga ang ating bida sabay sabi niya na napag-isipan na niyang mabuti ang bagay na iyon kaya naman kung maaari ay pagbigyan sana ni Mr. Guo ang kanyang hiling. Samantalang si Mr. Guo naman ay nakatayo lamang at walang masabi. At maya-maya pa nga ay bigla na lamang inagaw ni Senior Ning ang hawak-hawak na sobra ng ating bida. Sabay tila pag-alit nitong sinabi na ayaw niyang magpakasal sa ating bida. At kaagad naman itong sinabihan ni Mr. Guo na wag nang magsalita pa ng mga nonsense na bagay. At naluluhan namang tumugon si Senior Ning na hindi basta mga nonsense na bagay ang kanyang sinasabi sapagkat ang ating bida ay dumating sa kanilang pamilya at biglaan itong ipapakasal sa kanya ng walang dahilan at nang magsasalita pa sana si Senior Ning ay kaagad naman itong tinawag ng kanyang ina. At agad ring sinabi ni Ning sa kanyang ina na dapat siya nitong suportahan ngunit ang ginawa ni Mrs. Guo ay patuloy siyang tinawag at inakit lamang na lumapit at sumama sa kanya. At bago nga tuluyang umalis si Senior Ning ay tumingin muna ito ng masama sa ating bida animoy mananakmal ng biglaan dahil sa galit. At dahil nga sa mga ikinilos ni Ning ay pagtahimik na lamang ang naging reaksyon ng dalawa. Maya-maya pa ayon kay Mr. Guo ay inihihingi niya ng dispensa ang mga kagagawan ng kanyang anak sapagkat ito ay masyado lang na-spoiled ni Mrs. Guo. At kaagad namang tumugon ang ating bida na ayos lamang sa kanya ang bagay na nangyari sabay sabi rin niya na siya ay desidido ng umalis. At habang unti-unti nang lumalakad ang ating bida ay tinatawag parent siya sa kanyang pangalan ni Mr. Guo. At muli nga ring naisip ng ating bida na naiwala niya ang lahat ng kanyang cultivation base at maging ang katawan niya ngayon ay isa ng mortal. Makalipas ang ilang oras habang nakamasid ang ating bida ay naisip niya na ang pinakamahalagang bagay ngayon na dapat niyang gawin ay ang humanap ng isang tahimik na lugar kung saan ay maaari siyang mag-cultivate. At nagpatuloy nga sa paglalakad ang ating bida hanggang sa matagpuan niya ang isang temple. At nang makapasok siya sa loob nito ay kanyang pinagmamasdang mabuti ang Buddha. Sabay sabi niya na ang lugar na ito ay mukhang maganda at maayos kaya naman buhat ngayon ay ituturing niya na itong kanyang tahanan. At maya-maya pa nga lang ay makikitang may nagka-crack na sa bahagi ng katawan ng Buddha. At bigla ngang may kumulansang na bagay na nahulog sa sahig. Na tila ba mga batong maliliit. At dahil nga rito ay agad na humingi ng pasensya ang ating bida sa Buddha sabi rin niya na kung pwedeng hayaan na muna siyang hiramin ang templong ito kahit sa sandali lamang na panahon dagdag pang sabi ng ating bida na kanyang ipinapangako na gagawa siya ng golden statue para sa Buddha kung sakali man na siya ay magtagumpay. At habang focus ang ating bida sa kanyang pagko-cultivate ay iniisip niya na ngayong nabigyan siya ng second chance ay kailangan niyang makapaglagay ng isang matibay na pundasyon. Sabi rin niya na ang Great Void Manual ay masasabing isang naaangkop na aklat para sa mga baguhan. Makalipas ang ilang oras ay sumapit na nga ang pagdating ng isang maaliwalas na umaga. At muling napaisip ang ating bida na ang Great Void Manual ay talaga namang nakakahanga sapagkat nakasali siya sa primary stage ng chi training sa loob lamang ng 2 araw. At maya-maya pa nga ay bigla na lamang nakaramdam ang ating bida ng pagdagandong sa kanyang tiyan dahilan upang bigla niyang maalala na sa nakalipas na 2 araw ay wala pa man lamang siyang nakakain kahit kaunti. Dagdag ring sabi ng ating bida na bagaman at nakapagdulot ng ilang pag-unlad ang kanyang cultivation ay nananatili pa rin ang mahabang landas na kailangan niyang tahakin bago niya marating ang grain avoidance stage. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas na ang ating bida mula sa templo. Sabay lumapit siya sa puno at sinubukan niyang mag-snap.
Dahilan upang magdulot ito ng malakas at kakaibang puwersa sa puno. Kaya naman naglaglagan ang lahat ng mga bunga nito. Nakaagad nga rin na mabilisang pinagkukuha ng ating bida. Hanggang sa halos ay hindi na niya magawang hawakan ang lahat ng mga ito. At habang todo sa pagmuya ang ating bida, ay makikita namang merong kalalakihan na papalapit na sa kanya. At maya-maya pa nga lang din ay tinawag siya ng leader ng mga ito na isang bata, sabay tanong rin kung sino nga ba siya at kung ano ang ginagawa niya sa lugar na ito. Kaagad namang tingin ng ating bida sa mga ito, sabay kanya ring tanong kung siya ba ang kinakausap nito. At agad namang sagot ng pinuno na ang ating bida talaga ang kanyang kinakausap dahil wala namang ibang tao sa lugar na ito maliban sa kanila. At sagot naman ng ating matikas na bida habang nakakamkam ang kanyang mga kamay na kung siya nga talaga ang kinakausap nito ay hayaan muna siya na linawin ang mga bagay-bagay. Ayon sa ating bida, unang-una ay hindi na siya isang bata at meron din siyang pangalan, kaya hindi siya dapat nitong tawagin na bata. Pangalawa, sa tingin niya na kung anuman ang kanyang ginagawa rito ay wala nang kinalaman pa ang mga ito. At tila nga hindi nagustuhan ng pinuno ang mga isinagot ng ating bida, kaya naman agad nitong sinabi na napakapangahas naman ng isang magsasaka lamang na tulad ng ating bida, kaya mabuti pang siya ay lumuhad na agad at humingi ng tawad bago pa ang Imperial Army. At animoy nanlilisik na ang mga mata ng ating bida dahil sa galit, sabay tanong niya na kung nais ba talaga ng mga ito na siya ay lumuhad ay ipakita muna nila sa kanya kung ano na ang mga nakayang gawin ng mga ito noon. At di na nga rin moari ang mukha ng lalaki, at habang akmang bubunutin na nito ang sandatang dala-dala ay sinabihan nito ang ating bida na matigas ang ulo, sabay tanong rin kung sinusubukan ba ng ating bida na magrebelde laban sa gobyerno. At maya-maya pa nga lang ay may bigla na lamang hamarang na isa pang lalaki sa pagitan ng dalawa, at agad nitong sinabi na humihingi siya ng paumanhin para sa kanyang mga kasama, sabay nagpakilala ito na siya si Yang Yanji, ang military inspector ng Ling Prefecture. Sabay tanong rin ito kung bakit mag-isa lamang na nandirito ang ating bida. At seryosong sagot naman agad ng ating bida na siya ay nagta-travel around the world at kaya lamang siya tumigil at nanatili sa lugar na ito ay upang makapagpahinga. Sabay tanong niya rin agad kung may problema ba ang mga ito sa bagay na yon. Kaagad namang sumagot si Yang Yanji, sabay sabi nito kung alam ba ng ating bida na merong isang tiger sa kabundukang ito, kaya naman ang gobyerno ay matagal nang nagbigay alam na walang sinumang tao na maaaring manatili sa lugar na ito. At tila nga abang na sumagot ang ating bida na sa lahat ay hindi maaaring gawing pagbabante sa kanya ang isang tiger sapagkat hindi siya natatakot rito. At animoy nagulat at biglang napatahimik na lamang si Yang Yanji dahil sa mga tinuran ng ating bida. Ngunit maya-maya lang din ay bigla na lamang itong napatawa, sabay sabi na nagbibiro lang ang ating bida sapagkat iyon ay isa lamang kalokohan. Maya-maya pa ay muling nagsalita ang isang lalaki, at ayon rito ay tila ba nababaliw na ang ating bida, kaya't kung gusto na talaga niyang mamatay ay hindi na nila kailangan pang pigilan ang ating bida. Sabi naman agad ni Yang Yanji sa lalaking si Joe na maling gawin ang bagay na iyon sapagkat kanilang tungkulin na bantayan at protektahan ang lugar na ito para sa kaligtasan ng mga tao, kaya naman papaanong susuko na lang sila ng ganun lang kadali. Sabi naman ni Joe na madali lang para kay Yang Yanji na magsalita ng mga ganung bagay, dagdag pa nitong sabi na kailangan niyang maghanap ng mga rare beasts at kapag hindi nila natapos ang gawain na iniatas sa kanila sa tamang oras, ay natatakot siya na baka ang isang low-rankang officer na tulad ni Yang Yanji ay hindi na magawa pa na makahuli ng mga masasamang loob. At maya-maya nga lang ay muling kinausap ni Yang Yanji ang ating bida, sabay sabi nito na pakinggan siyang mabuti ng ating bida sapagkat ang tiger na naririto ay lubhang mabangis at marami ng mga tao ang napaslang dahil rito, kaya hindi ito dapat basta baliwalain lang ng ating bida. At agad rin namang sinabi ng ating bida na nagpapasalamat siya dahil sa pagpapaalala ng mga ito sa kanya, ngunit kaya na niyang i-handle ito ng mag-isa. At matapos ngang magsalita ng ating bida ay agaran na rin siyang umalis papalayo mula sa mga kalalakihan. At makikita namang tila ba hindi na maganda ang timpla ng pagmumukha ni Joe, sabay sabi nito na hindi talaga nais at lubhang nakakaya mo para sa kanya ang ating bida. Makalipas ang ilang oras ay muling bumalik ang eksena sa mga kalalakihan kung saan makikitang tila ba nagpupulong-pulong ang mga ito. At ayon kay Yang Yanji ay mabuting magpahinga na muna silang lahat bago sila muling magtungo sa kabundukan, at kapag nagawa nilang makaiwas sa pag-atake ng tiger at nagawa nila itong mahuli ay tiyak na mabibigyan sila ng gobyerno ng malaking gantimpala, at kaagad rin namang sumang-ayon ang lahat sa mga sinabi ni Yang Yanji. At sa pagsapit nga ng panibagong araw ay lumipat muli ang eksena kung saan makikita ang ating bida na nakapikit lamang at seryosong nakaupo habang tila ba abala rin siya sa pag-iisip at pagpapakalma sa kanyang sarili.
Hanggang sa bigla na lamang merong malakas na huni ng isang monster ang narinig ng ating bida. Dahilan upang bigla na lamang siyang mapamulat ulit dahil sa pagkagulat, at magmadaling umangat mula sa kanyang pagkakaupo. At nang tinanaw na nga ng ating bida kung saan nagmumula ang mabangis na huni ay nakita na nga niya ang isang malaking tiger na umaatake kana Yang Yanji at sa mga kasamahan nito. At nang tila nga tuluyan ng papalapit ang tiger kay Mr. Yang upang siya ay atakehin ay makikitang kabado at nangangamba na siya, at kanya ring napagtanto na masyado niyang minaliit ang monster na tigreng ito, kaya naman sa kanyang tingin ay mukhang ito na ang magiging sanhi upang mapatay siya ngayon. Hanggang sa bigla na lamang na gumamit muli ang ating bida ng kanyang kakayahan gamit lang ang kanyang mga daliri upang kalabanan ang mabangis na tigre. At dahil nga sa kakaibang lakas at kahusayan na taglay ng ating bida ay nataman niya ang tigre dahilan upang ito ay tuluyan niyang mapatamba. Ngunit agaran rin namang nakatayong muli ang mabangis na tigre sabay hamyuni ito ulit ng pagkalakas-lakas habang nakatingin ng masama sa ating bida na tila ba muling lalaban at handang umatake. Samantala ang ating bida naman ay pasiga na sinabing ang lakas naman yata ng loob ng isang mabangis na tigre sabay sabi niya pa na mabuti pang sumuko na lang ito at sumunod sa kanya. At dahil nga sa mga tinura ng ating bida ay tila ba napasunod niya at napaamo ang mabangis na tigre. Kaya naman hindi na ito nagtangka pa na umatake ulit sa ating bida at nagsimula na rin ang mabangis na tigre na maging isang kaibigan ng ating bida. Dagdag pang sabi ng ating bida na alam niyang napakahirap ang pagko-cultivate kaya naman hindi niya pinaslang ang mabangis na tigre dahil naaawa siya rito sabay tanong rin niya sa tigre kung willing ba ito na sumunod sa kanya. At kaagad nga na nag-ungol ng malakas ang tigre na nangangahulugang handa itong sumunod at maging kaibigan ng ating bida na si Lin Kay. At dahil nga rito ay makikitang tila ba panatag na at natutuwa ang ating bida dahil sa mga pangyayaring ito. Maya-maya pa nga lang din ay makikitang tila nga close na rin sila sa isa't isa kung saan ang tigre na rin ang nagsisilbing kanyang sakayan. Samantalang si Mr. Yang naman ay tila batak ang taka at manghang-mangha sa kanyang mga nasaksihan sabay napatanong ito kung isang immortal ba ang ating bida. Hanggang sa silang lahat na ng kanyang mga kasama ay magsiluhuran at magbigay ng pagbati sa ating bida habang kanilang ipinahihiwatig ang kanilang pagbibigay ng respeto sa ating bida. Sabi naman ng ating bida na hindi na kailangan pa ni na Mr. Yang na maging sobrang magalang dagdag niya pa na kanya nang napasuko ang mabangis na tigre kaya naman hindi na ito makakapagdulot pa ng trouble sa susunod at maaari na rin nilang i-report sa kanilang superior kung anong lahat ang mga nangyari. At kaagad nga rin sina Mr. Yang na nagbigay ng kanilang pasasalamat dahil umano sa pagliligtas sa kanilang buhay ng ating bida. Sabay nito ay ang unti-unti ng paglayo ng ating bida habang sakay ng tigre. Ngunit hindi pa man lang sila masyadong nakalalayo, ay kaagad naman silang pinahulugan ng isang malaking lambat na ginamit ng isa pang grupo ng mga kalalakihan upang gawing pang-trap sa kanila. At habang patuloy ang mga ito sa paghikit sa mga lubod na nakakabit sa net trap ay humahagalpak naman sa pagtawa ang pangit na si Mr. Joe sabay sabi pa nito na isa lamang demon na nanlilinlang sa mga tao ang ating bida. Dagdag pa nitong sabi na dahil sa pareho niyang nahuli ang ating bida pati na rin ang tigre ay tiyak na sa kanya na mapupunta ang lahat ng kapurihan at karangalan. Nakisabat naman agad si Mr. Yang at tanong agad nito kung ano ba ang mga pinaggagawang ito ni Joe Chong. At kaagad rin namang sumagot si Joe Chong at ayon rito dahil sa siya ang nakahuli sa tigre ay dapat lamang na sa kanya mapunta ang lahat ng karangalan sabay may pang-asar pa nitong sinabi na hindi dapat siya kainggitan. Sabi rin nito na kung hindi nagawa ni na Mr. Yang na makuha ang atensyon ng tigre ay hindi siya magtatagumpay na mahuli ito at lalo pa namang nenes si Mr. Yang dahil sa mga pinagsasabi pa ni Joe Chong. Maya-maya nga makalipas ang ilang sandali ay muli na namang umungol ng malakas ang tigre dahilan upang mapalingon rito si Joe Chong. Sabay bigla na lamang nakalabas ang tigre mula sa net trap na agad rin namang pasugod kay Joe. Hanggang sa ito nga ay hindi na pinagdalawahang isip pa nakagatin ng tigre. At lubos nga ang pagkagulat ni na Mr. Yang pati na rin ng kanyang mga kasama dahil rito. Sabay muling umungol ulit ng malakas ang tigre habang sakay peren ang ating bida. Dahilan upang mapatakbo na ng mabilis sina Joe Chong gayon rin ang kanyang mga kasama dahil sa labis na pagkatakot. Ngunit hinabol peren ang mga ito ng tigre at muling inatake dahilan upang ang mga ito nga ay hindi na magawa pa na muling makatakas. At maging sina Mr. Yang nga rin ay makikitang tila ba nakararamdam na rin ng takot at pangamba kaya naman mas lalo pa ang mga itong nagulat at nabigla sa nakakapangilabot na ginawang pag-atake ng tigre. Samantala ang ating bida naman ay sinasabing ang ginawa ni na Joe Chong ay labis na napaka-impertinent kaya deserve lang ng mga ito na masaktan at mapaslang.
At muli ngang nagsiluhuran at humihingi ng paumanhin sina Mr. Yang sa ating bida sabay sabi rin ng mga ito na hindi nila alam ang planong iyon na ginawa ni na Jo Chong kaya naman sana ay magawa silang patawarin ng ating bida. Agad namang sabi ng ating bida na wag nang mag-alala pa ang mga ito sapagkat hindi naman niya sinisisi ang mga ito sa lahat ng nangyari dagdag pang sabi ni Lin Kay na mabuti pang bumaba na agad sina Mr. Yang ng bundok upang makatawag at makakuha na ng manggagamot. At kaagad nga rin na muling nagbigay ng pasasalamat si Mr. Yang sa ating bida. Makalipas ang ilang oras ay muling bumalik ang eksena sa templo kung saan ay nakabalik na ritong muli ang ating bida kasama ang tigre. Sabay sabi ng ating bida sa kanyang bagong kaibigan na tigre na simula ngayon ay dito na sila mananatili dagdag niya pang sabi na dahil sa ang tigre ay nakatira lamang rito sa kabundukan ay saktong ang itatawag niya rito ay isang mountain dweller. At kaagad nga rin na hamyuni ng malakas ang tigre na nangangahulugang ito ay sang-ayon at pumapayag sa mga sinabi ng ating bida. Pagkaraan ng ilang araw kasasapit pa lamang ng isang maaliwalas na umaga, ay meron agad bumungad na mga panauhin patungo sa ating bida. At habang bago pa lamang ang mga itong totanggo sa harapan ng templo, ay makikita naman ang unti-unti ring paglapit at pagsalubong sa mga ito ng tigre. Dahilan upang tila ba mapatingin na lamang ang mga ito habang makikita rin na parang nag-iiba na ang kanilang mga reaksyon na animoy may halong pangangamba. Maya-maya pa nga lang din ay kaagad na sumigaw ang ating bida mula sa loob ng templo upang tawagin at pabolaikan ang kanyang mountain dweller na tiger. At agaran nga rin na sumunod sa kanyang utos ang tigre. Kaya naman nagkaroon na ng chance ang mga panauhin upang makausap ang ating bida. At kaagad ngang nagbigay ng pagbati ang Ginoo sabay nagpakilala ito na siya si Kung Dekheng ang prefect ng Ling Prefecture. At kaagad ngang napatanong ang ating bida tungkol sa Ling Prefecture. Sabay nito ay lumabas na rin siya mula sa templo upang mapakiharapan at mapakitunguhan niya ng maayos ang kanyang mga panauhin. At medyo nagulat nga rin ang ating bida sapagkat ang isa pala sa mga lalaking dumating ay si Mr. Yang Yanji na agad rin namang nagbigay ng isang malugod na pagbati sa kanya. Sabay nagpahayag na rin ang ating bida na napasuko na naman niya ang mountain dweller tiger kaya hindi na ito maninakit pa ng sinuman kahit kailan at tanong niya rin agad sa mga lalaki kung hindi ba ang mga ito nagtitiwala sa kanya. Pagdaka rin namang sumagot si Kung Dekheng na meron siyang tiwala sa ating bida, at habang siya ay nakayuko ay ipinabatid niya na agad sa ating bida na kailangan niya ng tulong kaya naman kung maaari sana ay pagbigyan ng ating bida ang kanyang pakiusap. Matapos nga ng mga sinambit ni Kung Dekheng ay tinanong rin agad ito ng ating bida kung ano ba talaga ang ninanasa nitong tulong mula sa kanya. At nagpatuloy na nga sa pagbabatid ng kanyang saloobin si Kung Dekheng at ayon rito ay bigla na lamang nagkaroon ng isang malubhang karamdaman ang kanyang ina, ngunit walang kahit na sinumang manggagamot ang nagtagumpay upang ito ay pagalingin. At dahil sa narinig niya ang tungkol sa ating bida ay agaran siyang nagtungo rito upang makahingi ng tulong, sabay tugon ng ating bida kung gusto ba ni Kung Dekheng na kanyang magamot ang ina nito. Nasinang-ayunan naman agad ni Mr. Kung na may kasamang pakiusap, kaya't napatahimik na lamang din ang ating bida. Maya-maya pa nga ay naglabas na si Kung Dekheng ng isang basket ng mga pilak na tael. At ayon rito ang mga tael na pilak na ito ay ang kanyang inihandang pangregalo para sa ating bida kaya't sana naman ito ay tanggapin ng ating bida. Ngunit tugon ng ating bida na tila ba nagkamali ng tingin si Kung Dekheng sa kanya sapagkat siya ay isa lamang ordinaryong lalaki na nakatira sa kabundukan kaya't wala siyang gaanong kaalaman tungkol sa panggagamot, at makikitang tila ba nalungkot ng bahagya si Mr. Kung matapos ang mga sinabi ng ating bida. Kaya't muli na namang lumuhad at nagmamakaawang humihingi ng tulong si Kung Dekheng sa ating bida. Sabi pa nito na basta't siya ay tulungan ng ating bida anuman ang maging resulta ay maa-appreciate niya pa rin ang ginawang pagtulong sa kanya. Makalipas nga lang ang ilang sandali ay hindi na rin natiis pa ng ating bida na hindi tumulong sa kanyang mga panauhin. Kaya naman pumayag na rin siya, sabay sabi niya na hindi na kailangan pa ni Kung Dekheng na magbigay pa ng anumang kapalit, dagdag pa niya na babalik muna siya sa kanyang silid para makapaghandang mabuti bago sila tuluyang bumaba ng kabundukan. At dahil nga sa pagpayag ng ating bida upang tumulong ay labis ang naging pasasalamat sa kanya ni Kung Dekheng habang tinatawag siya nitong Mr. Immortal. Maya-maya pa nga lang din ay nilapitan ng ating bida ang kanyang mountain dweller at kanya itong hinawakan sa ulo sabay sabi niya na kailangan niya munang lisanin ang kabundukan sa loob ng miksing panahon kaya't sana naman ay magawa siya nitong hintayin hanggang sa siya ay makabalik. At tila nga nalungkot ang kanyang mountain dweller friend sa kanyang mga sinabi. Sabay ipinabatid na rin ng ating bida na siya ay preparado na. Kaya't itinuro na rin agad ni Kung Dekheng kung saan dapat dumaan ang ating bida habang tinawag na naman siya nitong Mr. Immortal.
Naagaran rin namang nilinaw ng ating bida na hindi siya isang immortal kundi isa lamang siyang cultivator kaya't sana naman ay wag na ulit siyang tatawagan pa na isang Mr. Immortal. Dagdag pang sabi ng ating bida na siya si Lin Kay kaya't maaari siya nitong tawagin sa kanyang pangalan, at agad din namang sumagot si Kung Dekheng na hindi na niya uulitin pang gawin na tawaging muli na Mr. Immortal ang ating bida. Pagkaraan ng ilang oras ay nakarating na nga sila sa mansion ng Kung family, kung saan ay makikitang sinusuri na nga ng ating bida ang ina ni Kung Dekheng habang ito ay nakarete sa higaan. At maya-maya lang ay muling ginamit ng ating bida ang kanyang kakayahan gamit ang kanyang mga daliri upang gamutin ang matandang babae. At habang nakalapat ang kanyang dalawang daliri sa palso ng pasyente ay makikita rin na tila ba nagugulat siya sa kanyang mga nakukuhang impormasyon habang pinapakiramdaman niya at inaalam kung ano talaga ang kalagayan ng kalusugan ng ina ni Mr. Kung. At pagkaraan nga ng ilang sandali ay tumayo na ang ating bida sabay kinausap nito si Kung Dekheng at ayon sa kanya ay kasalukuyang nasa comatose na kondisyon ang ina nito sanhi ng mga dugo na nakaharang sa mga ugat nito. At muli ngang nagpasalamat si Kung Dekheng sabay sabi rin nito na kung maaari ay magpahinga na sa may bandang inner yard ang ating bida. Sabay inutusan rin nito ang dalawang tagapagsilbi na sundan at paglingkurang mabuti ang ating bida. At nang makalabas na nga ng silid ang ating bida ay kaagad na sumalubong sa kanya si Mr. Yang sabay sabi nito na kung maaari ay sumama at sumunod sa kanya ang ating bida. At doon nga ay naglibot-libot sila sa buong paligid. Hanggang sa sila ay makarating sa isang lugar kung saan ay naruroon ang anak na lalaki ni Kung Dekheng na abalang-abala sa pag-eensayo. At makikita nga ang unti-unti nilang paglapit sa binata. At maya-maya pa nga ay tinawag ng binata si Mr. Yang at nagtanong ito kung nag-improve na ba o hindi pa ang kanyang fighting skills. Ngunit natatawa namang sagot ni Mr. Yang na hindi niya sa ngayon magagawang sagutin ang tanong ng binata sapagkat mayroon siyang importanteng guest na dapat niyang unahing e-entertain. At biglang ang nag-iba ang reaksyon ng pagmumukha ng binata sabay tanong nito kung ang tinutukoy ba na importanteng guest ni Mr. Yang ay ang ating bida. Naagad rin namang sinang-ayunan ni Mr. Yang sabay ipinakilala nitong si Mr. Lin ang ating bida sabay sinabi rin nito na kaya nandito ang ating bida ay dahil pinapunta siya ni Mr. Kung upang gamutin ang karamdaman ni Madam kaya dapat na siya ay galangin ng binata. Ngunit sumagot muli ang binata na sa tingin niya ay tila ba mukhang hindi mas matanda sa kanya ang ating bida bagkus sa palagay niya marahil ay isa lamang taong mapanlin lang ang ating bida. Pagdaka ay nagsalitang muli si Mr. Yang at sinabi nitong wag sabihin ng binata ang mga ganong kataga sapagkat ang ating bida ay isang unusual man. Subalit hindi lamang nakinig ang binata at maya-maya pa nga ay sinabihan nito ang ating bida na ang mga salita ay hindi maaaring gamiting katunayan, kaya't hinamon nito ang ating bidang si Lin Kay na makipagtunggali sa kanya. At dahil sa mga sinabi ng binata ay agad naman na humingi ng paumanhin si Mr. Yang sa ating bida, sapagkat ayon rito ay isa lamang reckless young man ang binata kaya wag sanang magalit ang ating bida, at sumagot naman agad ang ating bida na ayos lamang sa kanya ang bagay na yun sapagkat isa lamang itong bata. At makikita ngang tuluyan ng bumuhos ang galit ng binata sabay pasigaw nitong sinabi na hindi na siya isang bata. Sabay bigla rin itong lumumpat ng malakas at akmang susugod na sa ating bida sabay sabi nito na ipapakita niya kung gaano na siya kahusay ngayon. At muli ngang umimik si Mr. Yang at sinabi nitong wag nang gumawa pa ng mga stupid things ang binata. Habang makikita namang nananahimik lang ang ating bida. Hanggang sa muntikan na siyang tuluyang masipa ng binata na agad din naman niyang napigilan gamit ang kanyang special na kakayahan dahilan upang magulat at magtaka ang binata. At maya-maya pa nga lang din ay napatagiktik na nga ang paa ng binata. Kaya naman ito ay makikitang tila ba namamangha at napapaisip kung paano at bakit iyon nangyari. Sabay napatanong ito kung gumamit ba ng dark magic ang ating bida. At muli na naman ngang humingi ng pasensya si Mr. Yang sabi rin nito na hindi dapat naging brusko ang binata kaya deserve lang nito na maparusahan ngunit gayunpaman dahil sa ito'y bata pa ay kung maaari sana ay patawarin na muna ito ng ating bida sa ngayon. At sagot naman ng ating bida na kanya lamang nilock ang meridian sa paa ng binata kaya sa loob lamang ng isang oras ay maa-unlock na ulit ito. At nagbigay na naman ngang muli ng pasasalamat si Mr. Yang sa ating bida dahil umano sa ginawa niyang pagpapasensya sa binata. At makikita ngang nananatili pa rin ang matinding puot ng binata sa ating bida. At pasigaw na naman itong nagsalita at sinabi nitong i-unlock na ng ating bida ang kanyang paa at muli silang magtunggali.
At tila nga naiinis na rin ang ating bida kaya't sinabi nito na bakit hindi na lang tanggapin ng binata ang pagkatalo sa pagitan nilang dalawa. Subalit talagang di natanggap ng binata ang kanyang pagkatalo kaya't may pananakot niyang sinabi na kapag hindi pera na unlock ng ating bida ang kanyang mga paa ay sasabihin niya sa kanyang ama ang lahat ng nangyari at sisiguraduhin niyang hihingi rin ng tawad sa kanya ang ating bida. Na di naman nito nagustuhan kaya't tiningnan niya ito ng may pagkaseryoso at magsasalita pa sana si Lin Kay, nang biglang dumating ang ate ng binata na nakarinig sa mga pinagsasabi nito sa ating bida kaya't agad niyang bungad sa binata na tila at wala man lang itong kahihiyan dahil nagawa pa nitong gamitin ang pangalan ng kanilang ama para lamang manakot. Na ikinabahala naman ng binata at namamawis pa sana itong magpapaliwanag sa kanyang ate upang magpalusot. Subalit makikitang di naman ito binibigyang pansin ng babae dahil natuon ang atensyon nito sa ating bida at magalang niyang sinabi kay Lin Kay ang kanyang pangalan kasabay ng isang maayos na pagbati. Habang makikita naman ang ating bida na mas inuna pang magtanong sa tauhan ni Lord Kongs ng patungkol sa magandang binibini, na tinugunan naman agad ng lalaki at sinabi nitong si Kung Yao ay ang anak na babae ng kanilang Panginoon, na agad din namang naunawaan ng ating bida. Maya-maya pa nga lang ay humingi na ng paumanhin si Binibining Kung Yao sa ating bida dahil umano sa ginawa ng kanyang kapatid. Nakaagad namang tinugunan ng ating bida na kung anuman ang nangyari ay ayos lamang sa kanya sabay tanong niya sa Binibini kung bakit biglaan na lamang ang pagsulpot nito. Sabay nagulat na rin si Kung Yao na kaya siya napatungo sa ating bida ay upang ibalita na ang kanyang lola ay muli nang nagising mula sa pagiging kama kaya naman siya ay napag-utusan upang papuntahin ang ating bida dahil sa kagustuhan ng kanyang lola na makita kung sino ang taong nagligtas ng kanyang buhay dagdag pang sabi ng Binibini na bilang apo ay hindi niya matatanggihan ang hiling ng kanyang lola. At pagdaka nga ay niyaya na rin ng ating bida si Binibining Kung Yao upang magtungo na sa lola nito. At nang makapasok na nga sila sa loob ng mansyon ay agad na sinalubong ng pasasalamat ni Kung Dekheng ang ating bida dahil sa labis na kagalakan. Dagdag pa nitong sabi na tatanawin niyang isang malaking utang na loob habang siya ay nabubuhay ang ginawang pagtulong at pagliligtas ng ating bida sa kanyang mahal na ina. Sabay tanong rin agad dito ng ating bida kung ano na nga ba ang kalagayan ng ina nito. At agad namang sagot ni Kung Dekheng na tuluyan nang nagising at nakabangon ang kanyang ina dagdag pa nito na matapos malaman ng ina niya ang ginawang paggagamot dito ng ating bida ay ninais agad nitong makita ang ating bida. Sabi pa nito na dahil sa hindi niya kayang tanggihan ang hiling ng kanyang ina ay inutusan agad niya ang kanyang dalagang anak na si Kung Yao upang papuntahin ang ating bidang si Lin Kay. At matapos nga ng mga sinabi ni Kung Dekheng ay nagpasya na ang ating bida na magtungo kay Madam upang ito ay kanyang makita at ma-check kung mabuti na talaga ang kalagayan ng matanda. At nang naruroon na nga ang ating bida sa silid ng Madam ay agad itong nagpasalamat sa kanya sabay sabi rin ng ating bida na wag na lamang yung kaisipan ni Madam sapagkat masaya siyang makatulong sa kanyang kapwa. Dagdag pa ni Lin Kay nakaka-recover pa lang ni Madam mula sa isang malalang karamdaman kaya hindi muna ito dapat masyadong magkikilos at dapat ay magpahinga at magpagaling itong mabuti. At maya-maya pa nga lang din ay muling nagbilin ang ating bida kay Kung Dekheng na ang Madam ay nananatili paring mahina kaya naman bibigyan niya ito mamaya ng prescription kung saan ay kailangan rin ni na Kung Dekheng na maglaga ng mga medicine herbs na siyang ipapainom kay Madam araw-araw upang gumaling agad itong tuluyan at hindi na kailangan pang manatiling nakarete lang sa higaan. At dahil sa mga sinabi ng ating bida ay lubos na naman ang kaligayahan na ipinakita ni Kung Dekheng. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas na nga mula sa loob ang ating bida kung saan ay makikitang nakaluhod at nag-aabang sa kanya ang binatang si Chen. Na agad rin namang humingi ng paumanhin sa ating bida dahil sa ginawa nitong kamalian. At ayon naman sa ating bida ay naparusahan na niya kanina si Chen nang elok niya ang mga paa nito kaya sa tingin niya ay hindi na kailangan pa na muling parusahan ang binata. Ngunit nagpupumilit peren ang binata na dapat peren siyang parusahan dahil sa ginawa niyang pagkakamali kaya ayon sa kanya ay nararapat lamang na siya ay hatawin gamit ang hawak-hawak niyang wood stick. At dahil nga sa mga pinagsasabi ng binata ay tila nag-iba ang reaksyon ng ating bida sabay tanong niya kay Mr. Yang kung bakit nagkakaganito ang binatang si Chen at bakit tila kung ano-ano ang naiisipan nito. Tugon naman ni Mr. Yang na kung maaari ay pag-usapan nila ang tungkol sa bagay na yun ng sila lamang dalawa. Maya-maya pa nga ay makikitang pribado nang nag-uusap ang dalawa habang si Chen naman ay nananatili paring nakaluhod sa kanyang kinatatayuan. Bumalik muli ang eksena sa dalawa kung saan ayon kay Mr. Yang matapos malaman ni Chen na ang kanyang lola ay nagamot na ay na-realized agad nito na isa palang mabuting tao si Lin Kay,
Dagdag pa ni Mr. Yang na matapos ring malaman ni Chen ang tungkol sa ginawang pagpapasuko ng ating bida sa Tiger ay agad na nagbago ang attitude nito kaya naman nagpa siya agad itong humingi ng paumanhin, sabi pa ni Mr. Yang na sa palagay niya ay sobra ng hinahangaan ni Chen ang ating bida kaya naman ginusto na nito na maging disciple ng ating bida. At dahil nga sa mga sinabi ni Mr. Yang ay makikita namang nagagalak ang ating bida dahil sa kanyang mga nalaman at sabi rin niya na paniguradong ang binatang si Chen ay may kawili-wiling katangian na tinataglay. Maya-maya pa nga ay muli na namang nagsalita si Mr. Yang at ayon rito ay isang sutil na anak si Chen sapagkat kahit mismo ang ama nitong si Kung Dekheng ay hindi kayang mapabago ang pag-iisip na meron ang binata dagdag pa nitong sabi na kaya pati siya ay hindi kayang magawang makipag-usap rito. Ayon naman sa ating bida ay alam na niyang sinusubukan lamang siyang hikayatin ni Mr. Yang. At tila nga napatahimik na lamang si Mr. Yang dahil alam niyang tama ang hinala ng ating bida. Sabay sabi rin ng ating bida na nakuha na niya kung ano ang mismong ibig sabihin ni Mr. Yang. Sabay nito ay muling nilapitan ng ating bida si Chen at ito ay kanyang tinanong kung gusto ba talaga nitong maging kanyang disciple. Kung saan ay agad rin namang sumang-ayon at nagbigay paggalang si Chen sa ating bida sabay sabi rin nito na kung pwede ay hayaan siya ng ating bida na maging kanyang estudyante. Ngunit sumagot rin naman ang ating bida at ayon sa kanya ay wala pa siyang plano sa ngayon na magkaroon ng isang disciple kaya naman makikitang tila ba nalungkot ang binata. Subalit sabi rin niya na gayunpaman ay maaari pa rin niyang maturuan si Chen ng mga cultivation method dahilan upang muli itong mapangiti at matuwa dahil sa labis na saya. Makalipas ang ilang saglit ay makikitang abala ang ating bida sa pagsusulat ng mga bagay-bagay na siyang gagamitin at pag-aaralan ni Chen upang siya ay matuto ng cultivation method. At maya-maya pa nga lang din ay muling bumalik ang eksena kay Kung Dekheng, kung saan tila ba nagulat ito nang makita at mabasa ang mga nakasulat sa isang papel na binigay ng ating bida. Sabay nito ay nagpasalamat muli si Kung Dekheng sa ating bida sabi rin nito na talagang marami nang naitulong sa kanila ang ating bida kaya naman hindi na niya alam kung paano pa niya masusuklian ang ating bida sa kanyang mga ginawang kabutihan at pagtulong sa kanilang pamilya. At bigla din namang may pagtatakang napatanong si Chen kung ano nga ba talaga ang special tungkol sa cultivation method. Ngunit ang ginawa lamang ni Kung Dekheng ay pasiga nitong sinabihan si Chen na magbigay ng paggalang at pasasalamat sa ating bida ng agaran sapagkat napakaswerte raw ni Chen dahil siya ay magagabayan at matuturuan ng ating bida. At hindi na nga nag-atubili pa si Chen kaya naman agad nitong sinunod ang utos ng kanyang ama na magbigay ng papuri sa ating bida na si Lin Kay. Maya-maya pa nga lang din ay napatanong si Kung Dekheng sa ating bida kung ano nga bang klase ng cultivation method ang nakasulat sa papel. Na agad din namang sinagot ng ating bida, at ayon sa kanya na ito ay kanyang inimbento base sa teknik na pina-practice ni Chen na kung saan rin ang teknik na ito ay tinatawag na Kong's fighting technique. At matapos nga ng mga sinabi ng ating bida ay tila napahanga na naman si Kung Dekheng sabay sabi nito na ang mga emperor sa kasaysayan noon ay masyadong nagpapahalaga sa mga martial arts kaya naman noon ay marami talagang naging mga martial art masters kaya naman siya ay talagang namamangha dahil kahit kailan ay wala pa siyang naririnig na merong may kayang makapag-imbento ng isang cultivation ng ganun lang kadali ngunit ngayon ay nagawa ito ng ating bida kaya talagang lubos siyang humahanga sa ating bida dahil sa pagiging talented. Ngunit sabi naman ng ating bida ay isa lamang siyang cultivator na may kaunting kaalaman tungkol sa martial arts, ngunit gayunpaman ay natutuwa siyang marinig na ang ginawa niyang teknik ay sadyang makakatulong para sa anak ni Kung Dekheng kaya naman para sa kanya ay talagang sulit ang ginawa niyang effort. At sabi naman ni Kung Dekheng ay hindi lang ito basta makakatulong sa kanyang anak sapagkat ang flesh and bones ni Chen ay marireshape oras na makapag-practice na ito dahil sa gabay ng cultivation method na nakasulat sa papel na binigay ng ating bida. Makalipas ang ilang minuto, ay nagpasya na nga ang ating bida na magpaalam na sa Kung family dahil yaman din lamang na solve na nila ang problema. Ngunit kaagad namang sabi ni Kung Dekheng na bakit hindi na lang muna manatili si Lin Kay ng mga ilang araw pa para mas ma-entertain pa nila ang ating bida dahil gusto talaga niyang makabawi sa lahat ng naitulong ng ating bida sa kanilang pamilya. Subalit sagot naman ng ating bida na matagal-tagal niya ring naiwan ang kabundukan kung saan siya naninirahan kaya kinakailangan niya na ring makabalik agad rito para makapag-cultivate na ulit siyang muli. At bigla rin namang nakisingit sa usapan si Chen kung saan tila ba pasiga nitong tanong kung talaga bang hindi na mananatili ng mas matagal pa ang ating bida sa kanilang mansion.
Naagaran rin namang sinagot ng ating bida kung saan sabi niya kay Chen na hindi na siya magtatagal pa rito kaya mas mabuti pang praktisin na lamang mabuti ng binata ang itinuro niyang fighting technique dahil paniguradong maa-achieve rin nito ang kanyang ninanais. At sumang-ayon na nga lamang ang binatang si Chen at sabi rin nito na tatandaan niyang mabuti ang lahat ng bilin at turo ng ating bida. Dahilan upang mapangiti at matuwa ng bahagya ang ating bida. At nagsimula na nga ang ating bida na lumakad palabas ng mansion. Kung saan ay naghihintay na rin sa kanya si Mr. Yang upang siya ay may hatid sakay ng karwahe. At habang sila ay naglalakbay na pauwi ng kabundukan, ay makikita naman ang ating bida na tahimik lamang sa loob ng karwahe na animoy may malalim na iniisip habang kanyang hawak-hawak ang isang piraso ng perang papel na nagkakahalaga ng 5,000 taels of silver. At ayon nga sa kanya ay gagamitin niya ang perang ito upang ipambili ng maraming mga herbs upang ang kanyang cultivation level ay mas tumaas pa. Ngunit habang nasa kalagitnaan sila ng kabayanan ay nagpasya na muna ang ating bida na tumigil at bumaba mula sa karwahe upang makabili ng mga gamot. At maya-maya nga ay tinanong siya ng isang lalaki kung saan ba dadalhin ang mga gamot na kanyang binili. Sagot naman niya na dumiretso lamang ito hanggang sa dulo ng street at may makikita itong isang karwahe kung saan ay naghihintay rito si Mr. Yang at pakisabi na lamang na ang mga gamot na ito ay kanyang ipinadala. Maya-maya pa nga rin ay naglakad-lakad na muna ang ating bida upang makapamasyal na rin muna kung saan ay meron palang nagtatawag sa kanya mula sa likuran. Abangan sa susunod nating episode kung ano pa ang mga nakaka-excite na mangyayari sa kwento nating ito. Sabay-sabay rin nating abangan kung sino nga ba ang taong nagtatawag sa ating bida na animoy may importanteng kailangan mula sa kanya. Sa susunod nating episode ay meron ring isang dilag na makakaharap ng ating bida. Sino nga kaya ang babaeng ito at anong dahilan kung bakit nagkita silang dalawa? Kung nagustuhan nyo ang una nating episode ay maaari kayong mag-iwan ng komento at wag na rin kayong mahiya na i-like and share ang video na ito. Syempre wag nyo na rin kalimutan na mag-subscribe sa channel na ito at i-hit ang notification bell. Thank you sa inyong lahat.